itong Bahay Pag-asa, dito ho sila ilalagay para mareforma. Hindi man sila, siguro in juvenile justice detention, tingin ko, iba lang yung terminology. Hindi po siya kulungan. Pero in our case, hindi ho rin sila pwedeng lumabas. Pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan. At hindi ko po nakikita doon sa Bahay Pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kung kaagad meron tayong okay ka na dito, ito lang mangyayari sa'yo. Kung maniwala ka sa akin, Boss Win. Maniwala ka sa akin. Walang pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Nako. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Win Gatchalian. Move that he be recognized. Senator Win Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. President. At alam ko ho, halos 2 oras ho sumasagot si Senator Robin Akala ko ng nga, mga sagot. impeachment Pero napakaganda po itong paksa na ito dahil katulad niya, pag umuwi po ako sa Valenzuela, yan din po ang naririnig ko sa aking mga constituents, lalo na sa mga punong barangays natin, na nagrereklamo sila na yung mga bata na gumagawa ng krimen ay hindi parang napaka light o hindi masyadong mabigat yung pagbibigay po ng parusa sa kanila. Pero mga kasama, bago po ako magpatuloy, gusto ko rin pong makiramay dun sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen. At ako ay nakikisa kay Senator Robin sa kanyang damdamin dito sa mga pamilyang naapektuhan nitong mga karumal-dumal na krimen. At yun na nga, nasabi ko ho na naririnig ko rin po ito sa ating mga punong barangay, naririnig rin ho natin sa constituents ho natin. Pero mga kasama, tama po si Senator Kiko na napag-usapan ho ito namin ng mga unang panahon. Hindi ko na matandaan kung kailan yun. May mga unang panahon. Dahil nung inimplementa po itong batas na ito noong 2006, mayor pa ho ako at that time. No? At isa po sa mga local government units na kaagad rumisponde dito sa batas ay ang Valenzuela. No? At nagtayo ho kami ng sarili ho naming Bahay Pag-asa. At gusto ko lang po ipamahagi at i-share sa ating mga kasamahan dito yung aming karanasan tungkol dito sa Bahay Pag-asa. Dahil nakita ko rin po nakita ko yung pagkakaiba nung bago ipinatupad itong batas na ito at yung pagpapatupad ng batas. Nakita ko rin po yung mga instances kung saan yung bata ay kasama ng mga matatandang nakakulong. Nakita ko yun with my own eyes. At minsan ang krimen ay simpleng pagnakaw o simpleng pickpocket, pero nasasama ho sila nakakulong doon sa mga matatanda. At ang initial reaction ko ho, mali ho nga yung ginawa niya, pero tingin ko itong batang to ay hindi ho titinuto kung kinulong ho natin kasama yung mga hardened criminals. Yung talagang mga criminal ho na gumagawa ng hindi magaganda. Kaya nung ipinatupad po itong juvenile justice law, isa ho sa mga naglagay ho kami ng pondo itong Bahay Pag-asa. At hindi ho madali. Totoo ho yan. Aminin ko ho. Ito na pag-usapan namin ni Senator Kiko. Napakalaking trabaho. Mas mabilis pa nga ho gumawa ng eskwelahan ng building o ng kalye. Mas mahirap po i-reforma ang isang bata. Talagang kailangan mo ng maraming oras, maraming pasensya, at maraming pag-uunawa. Dahil napakahirap po i-reforma ang isang tao. Bata man o matanda, napakahirap po. Pero nakita rin ho namin na kung tama po ang gagawin at maganda po, maglalagay ho tayo ng tamang pondo, kukuha tayo ng tamang tao na gagawa, maganda po ang ikalalabas nitong programa na ito, yung mga intervention programs sa ilalim po ng batas. Doon po sa aming statistika na nakita, yung masasabi naming successful na na-reintegrate sa ating community. At iba pa nga, dahil nasa Bahay Pag-asa ho sila, nagbibigay ho kami ng alternative learning system. Yung iba ay dinadala ho namin sa pag-aaral kung hindi naman po mabigat yung krimen. At nakakapagtapos sila sa loob po ng Bahay Pag-asa. Kaya yung aming success rate at that time is around 75% to 80%. No, successfully reintegrated. Pero aminin ko, hindi ho madali yan. Uulitin ko ho. Kailangan ho ng investment, kailangan ho kumuha ng tamang tao, kailangan ho kumuha ng mga empleyado na may puso po sa pagbibigay po ng reforma or intervention. Hindi lang yung 9 to 5 job to eh. No, in fact,
ang maganda ho dito sa aming bahay Pag-asa, katabi pa ho to ng simbahan ng aking ina. Pastora ho kasi yung aking ina eh. Nagkataon lang hindi ho namin sinadya, nagkataon lang. Kaya every now and then, yung simbahan ho, nagkakaroon ho rin ng counseling, nagkakaroon po ng spiritual rejuvenation. So hindi lang po pag-aaral, kung hindi yung pagbabago naggagaling po sa puso at sa spiritual na pagbabago. No? So yun yung nakita ho namin na talagang matrabaho. So mga kasama, ang aking tanong ho sa ating kasama ay ilan na ba ang bahay Pag-asa sa buong Pilipinas? Meron na ba ho tayong ganun na computation? Dahil nakita ko ho na mahalagang sangkap yung bahay Pag-asa eh. No? Yan ay isa sa mga nakita ko sa batas, binabasa ko ulit, isa sa mga importanteng provision, no? Yung pagpapatayo ng bahay Pag-asa. Meron na ba ho tayong research kung ilan po ang bahay Pag-asa na itayo? Una po, maraming salamat po sa inyo pong mga mungkahi. Alam nyo, magandang paalala din yan sa mga local official na magkaroon pa tayo sana ng maraming bahay Pag-asa. Pero sa akin pong karanasan, regional lang po ito eh. Regional. O yun po, kasi katulad nung nangyari po sa Camarines Norte, nandun sa region. Pero ang batas po, nakasaad doon is provincial at highly urbanized city. So dapat meron ho silang at least mga 105? No? 105? Meron na ba ho tayong bilang? Wala po akong eksaktong bilang ng bahay Pag-asa. Ito pala yung dating former yun pala. DSWD Yun, opo. secretary ho natin. I'm sure alam ho ni former Secretary Erwin. No, sabi 11. niya 11 Oh, 11 na bahay Pag-asa. Opo. Yes, yung information, with the permission of the two gentlemen, given to us by the Juvenile Justice Welfare Council, merong 117 bahay Pag-asa. So, yung 11 palagay ko regional, tapos yung provincial and municipal and urbanized cities is 117. Yan. Baka tingin ko, yan din po ang dapat isa nating tignan. Dahil for example, kung probinsya, kagaya ng Camarines Norte, napakalaki ang Camarines Norte. So kung isa per province, ilalagay lang ho yan sa DAET, I would assume, kung meron man sa DAET. Pero ang sakop niya, napakalaking land area. Tingin ko sa pagre-review nitong batas natin, titignan rin ho natin kung sapat ba yung one province, one highly urbanized city. Dahil based on my personal experience, sa personal ho naming karanasan, importante itong bahay Pag-asa. At ito yung intervention program na hindi ho talaga pwedeng, lalo na pagkarumal-dumal na krimen, hindi ho talaga pwedeng ipakawala eh. Dinadala ho siya sa bahay Pag-asa. Meron ho doong psychologist, may social worker, at pwede rin po mag-aral yung bata doon, yung alternative learning system. No, yun po yung aming karanasan. Opo, napakaganda po niyang programa na yan. Pero yung atin po kasing mungkahi, iba ang pagkarumal-dumal na krimen po kasi, Senator Win. Hindi talaga ako payag na dyan lang sa bahay Pag-asa. Nakita ko yung bahay Pag-asa doon sa Bicol na pambihira. Ito ba yun? Baka walang maramdamang pagsisisi yung bata eh. Ang alam niyo po kasi, sa akin pong, sa karumal-dumal po ito sa heinous crimes. Ko yun. Opo, hindi po doon sa mga regular na petty, okay lang po ako doon sa kanila, sa bahay Pag-asa sa kanila. Pero doon po sa mga karumal-dumal na krimen, yung realization kasi ang importante po sa lahat, yung realization, yung matanggap mo, yung nga po yung argumento ni Senator Marcoleta, matanggap mo na ikaw ay may ginawang kasalanan. Opo. At yung kasalanan na ginawa mong karumal-dumal na krimen, ay pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan. At hindi ko po nakikita doon sa bahay Pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya nga po, ang sinasabi ko po, kung imbis na sana tayo ay lawakin pa natin yung bahay Pag-asa, okay, maganda, para doon sa mga krimen na sabi nila 6 years down, okay. Wala akong ano dun. Pero yung wala tayong facility para doon sa mga batang gumawa ng krimen na karumal-dumal at dadaanin lang po natin sila sa intervention kagad. Medyo doon lang po. Sana meron munang realization, after ng pagsisisi, saka papasok ang intervention. Kasi kung para dito sa mga nakaisip na mang-rape kayo grupo,
i-video nyo yung tao, i-video nyo yung bata habang pinapatay nyo, habang... Wow, kahit saan ko po tingnan, anong intervention ang gagawin mo doon? Kailangan muna nung taong yon, nung batang yon, kung ano man siya, ma-realize niya muna yung ginawa niyang kasalanan. Paano niya ma-realize yun? Kung hindi natin siya, hindi ho ikulong sa bilibid, ikulong sa isang juvenile detention. Meron naman po talaga dapat juvenile detention tayo sa Pilipinas eh. Wala naman po talagang... Ang opinion ko po galing sa nangulungan eh. Ito po yung totoong mungkahi po sa inyo na meron talagang criminal mind. Meron talagang mga taong nabuo na sa isip nila na sila'y kriminal. At yung pong pagiging kriminal na yon, hindi natin mababago yon ng kwentuhan lang. Kailangan yung pagdusahan niya ang ginawa niyang kasalanan. Kasi po, sarili po itong experience. Kung ako po siguro ay hindi ikinulong, ako po'y dinala lang sa lugar na kwentuhan tayo o psychologist o psychiatrist, baka siraulo pa rin po ako hanggang ngayon. Baka hindi ko po inabot ito siguro. Pero dahil ako po'y nangulungan, naramdaman ko ang malayo sa pamilya ko, naramdaman ko ang init, ang baho sa loob ng kulungan. Na ang kulungan po ay dapat ang laman ay 60, kami 100 mahigit sa isang selda. Ang iba'y nakahiga, ang iba'y nakaupo. Sa loob ng CR, may taong natutulog, 4 na tao. Iihi ka, makikiraan ka. Pagyaan po lahat yan, nadaanan ng isang tao, doon ka mag-iisip na magbago. Yun lamang po ang aking mungkahi. Hindi ko po kayo kinokontra, lahat kayo, tama po ang sinasabi ninyo, lahat yan. Ang argumento ko po doon lamang sa gumawa ng heinous crime. Hindi po ako sang-ayon na ito lang ang gagawin natin sa mga ito. Dahil hindi po ako naniniwala na itong mga batang ito ay dapat ituring na bata kapag ikaw ay gumawa ng ganyang krimen. Dahil yaan, imposibleng hindi mo alam yun. Imposibleng ikaw ay musmus para magplano, na kapag plano ka na ganito gagawin natin, aabangan natin, pag inabangan natin, kukunin mo, ikaw mauna. So paano naging bata yun? Opo, yun lamang po ang aking mungkahi. Ako po'y suportado ko po yung bahay pangarap na yan, pero kailangan natin ng youth detention, sir. Ako naintindihan ko. Talagang nung pinapalabas niyo ho yung video kanina, talagang nakakagalit. No? At sino man hindi ho magagalit sa nangyari. At ako naniniwala, nasabi ko nga kay Senator Marcoleta kanina, yung mga ganyan na krimen, talagang imposibleng walang discernment sa aking palagay. At kailangan ho talaga silang mailagay sa isang pasilidad na hindi na ho sila makakagawa ng hindi maganda sa ibang tao. At sa aking pag-aanalisa at sa pagkaintinding ko, itong Bahay Pag-asa, dito ho sila ilalagay para ma-reforma. Hindi man sila siguro in juvenile justice detention. Tingin ko, iba lang yung terminology. Hindi po siya kulungan. Pero in our case, hindi ho rin sila pwedeng lumabas. Hindi ho sila pasok-labas ho doon. Hindi ho sila nagpa-party, hindi ho ganun. Meron din ho silang mga sinusundang mga programa para mabago ho si kanilang buhay. Kung kaya pang baguhin. Kaya nga sinabi ko yung success rate, 75 to 80%. Dahil naniniwala rin ako na hindi lahat na ibago. May 20% doon na tama kayo, na mahirap baguhin. Pero nabigyan ho sila ng pagkakataon mabago. Ang aking pagkakaintindi lang no, sa intention ng Bahay Pag-asa ay para mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Opo. At doon sa loob ng pasilidad, doon sila magkakaroon ng realization. No? Dahil hindi ho sila pasok-labas doon at no, nagpa-party, hindi ho gano'n. No? Sa pagkakaintindi ko, yung intervention program, ang pinakamahalagang aspeto para mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Ang tanong ko ngayon, sa ating kasama, kay Senator Robin, at alam ko talagang very passionate siya dito at maganda nga ho lumabas to dahil alam ko rin marami sa ating mga kababayan talagang pinag-uusapan to, lalo na pag lumalabas itong mga balita, no, umiinit yung ating emosyon. Yung kanyang idea ng juvenile detention, ano ba ho ang nakikita niyang, ano ba yung kanyang nakikita dito sa juvenile detention? Meron na po tayong ganyan nung araw, kaibigan kong Senador, may Einstein, sabi ko nga. Ano po yan eh, dati na po tayong may Boys Town. Yun po ang talagang yun sana ang ginawa natin, pinalawak natin, ang nangyari na wala. Hindi po kasi
ako sang-ayon din. Nakita ko din po yan, katulad po ng paglalahad ko sa inyo kanina. Nakita ko rin po yan sa Bilibid nung araw. Hindi po talaga ako sang-ayon. Nakasama yung mga bata na yan kasi ginagamit po talaga. Sa Bilibid lang po, ginagamit yung mga batang yan sa kalokohan eh. Sobrang ginamit po yan ng mga matatanda sa mga pangkat-pangkat. Kaya po ako, sinulong ko yan na ihiwalay. Kaya ngayon po, yun po yung binibigay kong idea kasi yan din po yung ginagawa ng ibang bansa. Meron din po silang youth detention center. Yun po, sana, iba pa rin po kasi yung alam mo na ikaw ay nakakulong. Na nagbabayad ka ng kasalanan po. Yun lang po yung gusto kong maramdaman ng kung sino man itong mga kabataan na nakakommit ng heinous crime, maramdaman nila na nakakulong sila. Na meron pader, meron talagang mga dapat sundin na yung rehabilitation mo, kasama yung formation mo bilang tao. Kasi alam niyo sa Bilibid, may disiplina eh. Kasama yung hindi puro utak mo lang, hindi puro yung pag-iisip mo lang ang iniisip, pati physical mo. Pati physical mo, inaayos ng pangungulungan. Yun po yun eh. Yun yung gusto kong ma-achieve nitong mga ito. Hindi, yung intervention natin, maraming salamat. Oh, gusto ko yan. Oh, yan nga ang pinaglaban ko sa kulungan nung araw. Yung ganyang intervention. Human rights, lahat ng yan. Pinaglaban natin po yan sa Bilibid. Kahit tingnan nyo po sa talaan ng New Bilibid Prison, nandiyan po yan. Isa po tayo sa nakipaglaban dyan. Pero may katotohanan eh. Yung katotohanan, dapat magbayad ka ng kasalanan mo. Saan? Dapat detention center. Yun lang naman po, kailangan mga kabataan na nandoon, na nakakulong sila, alam nilang nakakulong sila at nagbabayad sila ng kasalanan nila. At siguro po, kapag sila'y nakitaan na sila'y okay, saka po sila ilipat sa bahay pangarap. Doon natin ngayon makikita kung sila ay dapat bang bigyan ng panibagong buhay. Kasi po, kung kaagad meron tayong okay ka na dito, ito lang mangyayari sa iyo. Kung maniwala ka sa akin, Boss Win. Maniwala ka sa akin. Walang pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Nako. Opo. May isa pa akong tanong, no? Dahil yung proposal ho, nakita ko ho kanina, ibaba yung minimum age of criminal liability to 10 years old. No? So that's about, I think mga grade 4 ho yan, no? Grade 4. Meron na ba ho tayong datos o statistika kung ilan po ang krimen na nagagawa po ng dito sa ating bansa, no? Age between, let's say, 10 years old to 15 years old. Meron na ba hong ganun na statistic? Kanina po sa video nakita naman po natin, no? Meron pong edad doon na gumawa ng rape, no? Nakita ko nga sa yeah, grupo pa po sila, no? Grupo pa po sila. Ito lang po yung mga nababalita. Alam nyo, Senator Win, ang malungkot po sa sitwasyon ng Pilipinas, kung sino pa yung mga nasa malalayong lugar. Alam niyo po yung Camarines Norte, galing po kayo, lagi po namin kayong... Madalas ako doon. Opo, lagi dahil po sa kapatid ho ninyo. Opo, lagi po namin kayong bisya. Isipin niyo po yon. Ang Jose Panganiban po nasa bundok. Nangyayari po yung mga ganyang krimen. Talagang, ito po ay nasa harap na po natin eh. Nasa harap na po natin. Wala man po akong eksaktong Oo. Siguro, ang punto lang ho natin, maganda rin ho tignan natin itong mga datos na ito. Pagdating ho, I'm sure mare-refer po yung inyong privilege speech sa tamang komite. At hingin ho natin yung mga datos sa mga ahensya na may kinalaman ho dito. Tulad po yun. Gusto ko ho sana malaman, ilan na ba? No, kasi talagang nakakagalit ako. Nung nakita ko kanina, galit na galit ho ako. Yung emosyon ho natin. Pero tingnan din ho natin yung mga datos. Ilan po ang mga ganitong kaso sa loob po ng ilang taon, maybe 5 years or since the inception of the law. Maganda ho, pwede siguro tingnan bago yung batas. Pagtapos ng batas, dumami ba, kumonti ba ang mga ganitong krimen na isinasagawa po ng mga bata. At tingnan din ho natin yung, kasi in my experience ho, bilang dating mayor, pag tama po yung intervention, maganda naman po yung resulta. Maganda rin ho tignan natin yung aspetong nun. No? Yung ilan ba ang nabagong buhay, ilan ba ang kahit na ho yung heinous crime na sinasabi natin na nakakagalit ho talaga, kagaya ngayon. Tama ho kayo. Kanina sinabi nyo dahil na rin sa influensya ng social media. No? Kaya may mga ibang bansa, tulad po ng Australia, pag minor ka, bawal ng social bawal media. Po, 16 pa ba? Tama ho kayo doon. At ako, sang-ayon rin po na dapat may ganyan na regulasyon. Pero tingnan rin ho natin yung datos kung ilan po yung mga batang napapasok sa heinous crime pero nareporma rin. No?
dahil nga dito sa intervention program. Opo. Tingnan din ho natin yung datos. For example, isa sa mga mahalagang talento o professionals na kailangan natin, yung mga social workers at psychologists. Tama ho kayo na itong mga taong to hindi simpleng pagtuturo lang. Importante rin po yung tamang psychological intervention. Pati spiritual nga eh. Yun Opo. din yung aming experience. Napakahalaga spiritual. po nun, yung spiritual. Oo, Opo. in spiritual intervention. Dahil pwede rin ho nating tignan kung kulang ho tayo sa psychologist, baka walang psychologist ho na doon sa ating bahay pag-asa, talagang wala hong mangyayari. So ang punto ko lang ho, tignan ho natin lahat ng datos para pagdating ho ng panahon na pag-uusapan natin sa komite, nakalatag ho lahat. Opo, Maganda po opo. yung ating diskusyon. So, nagpapasalamat pa ako kay Senator Robin dahil ho sa kanyang magandang privilege speech at ako ay sa pagdating ho ng tamang panahon, mas marami pa ho tayong dapat tignan at dapat i-analisa, lalong-lalo na yung sa kulot-dulo naman ho na ito para sa isang tahimik na lipunan. Opo. Kung paano po natin gamitin itong batas o ano pa ang pagkukulang pagdating sa implementasyon dahil kung sabi nga kung merong kung 100, sabi kanina ni Senator Kiko, 117. Opo. Sa dami na ho ng nung 2006 ang population natin wala pang 80 million. Opo. Ngayon 114 million na tayo pero 117 pa rin. Baka isa ho sa mga dapat natin tingnan. Palawakin pa yung mga pasilidad para ho magkaroon ng tamang intervention. So, yun lang po. Maraming salamat sa iyong panahon. Thank you. Maraming salamat po, Senator Win Gatchalian. Thank you, Senator Win. Yes, Mr. President, last to make a manifestation or interpolate is Senator Erwin Tulfo. I move that he be recognized. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Sa ating pong butihing senador mula po sa Bicol at Nueva Ecija, nais ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas itong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Pero ang problema po, nung ipasa po natin ang batas, hindi po tayo nakahanda. Bakit ko po nasabi? Nung ako po yung nag-DSWD, Secretary, ito pong unang hinanap po natin, ilan po ba ang ating mga rehabilitation centers, juvenile facilities? 11 lamang po. Tama naman po si Senator Pangilinan, sa mga bawat city po nasa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito, para sa kalaman po natin mga kasamahan, dahil ako po yung naging reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Pag may nahuli pong non-rape, ang gagawin po ng police, huhulihin. Hindi po alam ng police kung saan ilalagay ang bata. Dahil wala pong kulungan, wala po siyang selda, hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng police. So gagawin po, yung bata ipapaupo sa tabi. Pangalawa po, wala po tayong juvenile court. Kaya hindi po matatry ang bata o malilitis dahil wala po tayong korte. Dahil ang korte po natin pang mamatanda lamang. Pangapat po, kung dadalhin man po sa regional facilities, pamasahe, problema din po ng pulis. Wala naman pong pondo para dalhin sa mga juvenile facility po ang mga batang ito. So yun po ang nagiging problema. Marami po siyang problema, sanga-sanga na Ginoong Pangulo. Simula sa pag-aresto, dadalhin po sa wala naman pong piskal para i-entertain yung kaso dahil kailangan po juvenile court. Wala pong pamasahe ang pulis para dalhin po sa institusyon o rehabilitation center o juvenile facility dahil 11 lamang po, 100. Paano po kung sa munisipyo? I'll give you an example. Sa Palawan na lamang po doon sa lugar namin. Marami pong island municipalities po doon, 13. Ang isang munisipyo po, aabutin ka ng kalahating araw, sakay po ng pump boat papunta sa mainland. Unfortunately, wala pong regional facility sa Puerto Princesa o sa Palawan Island. Nandoon po sa Mindoro. Kung magmi-Mindoro pa po, ay daabutin ng 2 araw. Ang problema nga po, pamasahe. So, kulang po. Wala po tayong facilities. Ibig sabihin, wala po tayong mga juvenile facilities. Wala po tayong kulungan para ilagak muna yung mga bata temporarily dahil hindi naman po natin isama sa mga matatanda. Wala rin po tayong juvenile court para maglitis sa mga bata kasi natatakot po ang pulis baka sila naman po ay makasuhan, violation po ng rights ng kabataan. So, wala po tayong mga family courts, kulang po mga family courts natin na mag-handle po ng mga kasong ito. Yung sinasabi ho natin, hindi po tayo nakahanda, Mr. President. Ito po yung
pinag-aralan ho namin nung ako po ay secretary ng DSWD. Ito rin po ang problema ngayon ni Secretary Rex Gatchalian. Kung gusto po nating maitupatupad ng maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo para malagyan po, hindi lamang po regional facilities, kundi bawat city po, bawat lungsod, lagyan po. Mapalad po ang mga taga Valenzuela dahil may kakayahan sila na gumawa ng ganung pasilidad. Sa Puerto Princesa po, wala po eh. Island province po yung Palawan. Sa Marinduque, ganun din po. Sa Romblon, wala din po. Mindoro po, sa Mimaropa, doon pa po dadalhin. Paano po kung nasa Balabac, Palawan, yung ika nga bata na nakagawa ng krimen, papunta po siya sa Mindoro. 2 araw po, bibiyahin ho yun. So, hindi po alam ng otoridad kung ano pong gagawin doon sa batang nagkasala. So, ang punto ko lamang po dito, Mr. President, kung gusto po nating maipatupad na maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo, mabigyan po ng pondo ang DSWD para makapagpagawa po ng mga facilities sa bawat lungsod. Hindi lang po lungsod, ang suggestion ko po pati munisipyo. Kasi bibiyahin po, mayroon tayong mga munisipyo na napakalayo sa lungsod. Napakalayo ika nga sa pinakamalapit na regional facility. I'll give you a case in point. Yung nga po sinasabi ko sa Palawan po. Pag sa island municipality siya, island po. O sa Mangsi, malapit na po doon sa ikang Asaba, itong isla na ito ng Palawan. How will you bring the child na nagkasala doon po sa regional facility sa Mindoro? Napakalayo po noon. So ang problema po natin, yung implementation po, tama naman po si Senador Kiko, it's the implementation of the law. Bakit po problema implementation? Because we do not have the facility, Mr. President. Yung authorities po natin, they do not know how to handle it. Wala po silang kulungan sa presinto para sa mga bata. Natatakot po sila. Ang option po nila, when I was a reporter, Mr. President, tinatawagan ng magulang. Nay, tay, kunin niyo anak niyo dito, ito po yung nagnakaw, ito po yung nakipagbugbugan, ito po yung ganito, gumahasa. Mag-usap na lang kayo. I'll give you also case in point, Mr. President. Yung ating pong juvenile facility at saka bahay pag-asa kung tawagin, I'll cite you an example. Sa Region 3 po sa Pampanga, meron po silang bahay pag-asa. Unfortunately, nung binisita ko po ito, yung isang building ay para po doon sa biktima. Kailangan niya pong psychological treatment dahil ginahasa po siya. Yung bata po ay 13 years old, yung suspect 15, magbabarkada. Alam niyo kung saan nakakulong yung suspect? Abay, 10 metro lang po ang layo doon sa rehabilitation center ng biktima. Dahil sabi, wala pong pondo, sir eh. So nakikita po yung biktima at saka suspect, Mr. President. Araw-araw pag kumain sila, kinakantsawan pa ng suspect yung biktima. Yun po yung masakit po doon eh. So hindi lalong natutroma yung biktima. So we really need to look at this and review this law. Are we ready? Because right now, Mr. President, we are not ready. Kasi po kulang ang ating facilities. Yun lamang po, Mr. President. Salamat po.